titirahin ka. Kasi na, ano na yan, ang utak na yan, iba ng takbo ng utak, galit na yan eh. Hindi mo pwedeng maano yan, painumin ng coke, hindi pwede yan, painumin ng ano, kasi nagagalit na yan sila. Kasi biro mo, pag sinabi namin na, patay ang ilaw. Alas 7 pa ng gabi, patay ang ilaw. Lahat yan, patay ang ilaw niya. Eh, nagagalit yung masa kasi may mga bata yan sila, may mga nakakasakit, ipapatayin yung ilaw. Yung mga aso, patayin yung aso. Kasi magdaan kami, palagi nakakahol, patayin yung aso. Parang, sa tagal-tagal pa, parang yung rights nila, parang hindi na ito maganda. Nawawala ng rights nila. Maraming mga, naghingi kami ng bigas, may isang tsupa ng bigas, may 2 pesos and 50 centavos o 3 pesos revolutionary tax nila sa isang buwan. Silang hininga namin. So, parang sa kanila, hirap na hirap kami. Naghihirap pa kami ng lalo na nandito na yan. So, unti-unti, sa pagdaan ng panahon, nagagalit sila. Pag nang magiging alsa-masa na yan, hindi na namin alam kung saan kami susuling. Kasi walang masa na pagsabi na dito kayo. Pag dito kami, wag, madadamay kami sa inyo. Pinagtabuyan na. Yung kasama namin na malayo, wag kayo dito, tayo. Hindi tayo makapusti dyan. Hindi tayo yung ano natin, yung sipaw, hindi tayo doon sa kaibigan natin kasi pinalis na kami. So, maraming nadakip. Yung iba nagsusurrender na lang. Yung ayaw mag-surrender, katulad ko noon, 1985, hindi surrender, nagalis ako. So sa lugar na pinanggalingan mo na pinag-usahan ka nag-chatter, anong taon ka nung umalis? 1986. 1986. So saan ka na napunta na? Mungkayo. Doon ako nakipag-access na naman. So sa area na lugar mo nun, anong ginawa mo na? Political pa rin. Nung nagkakampanya ng, nagbibigay ng lecture. So, Political officer. Natin, ano ang nagtulak sa'yo na pumasok sa NPO o sa maging kadre nung panahon na yun? Eh, dami-dami, no? Mayroon tayong adventurism. Kasi nung estudyante pa ako, yung first time nga hindi naman ako sinama, ako lang pumunta doon. Yung mga barkada, parang barkada lang. Nang mag-strike dito sa University of Mindanao, si Sapero Respicio, kasama na sila si Melky Perez. May magandang tingnan kasi parang riot. May nagtatapunan ng mga mulutob. Eh, pumapasok kami doon, parang palisan kalaban. Batong sa amin. So, kinabukasan sabi ko, maganda doon. Punta tayo doon, mga barkada. Eh ngayon, may tama, hindi ko talaga makalimutan yung pimirong napatay dito si Edgar Ansinco, taga-Mati yun. Hindi namin alam, may nakasilip para. Sa amin noon, sa estudyante pa kami. May nakasilip na magandang elemento ito. So, legal yun. Nawawala. Pagdating ng 1980, may pumapasok sa amin, 79, may nagano sa akin na ganito ganyan. At saka madali lang naman akong kasapin kasi dumaan ako niya nung kapanahon ng eskwelahan. Masok. Yung adventurism. Sabi ko, titingnan natin. Sa tagal-tagal naman ng marami ka nang nalalaman na principle, nagagalit ka na sa gobyerno. Kasi yung mga seminars mo na nakita, may mga film na ipapakita sa iyo kung gaano talaga kasama yung gobyerno, kung gaano kasama yung mga military na sumusuporta sa mga kapitalista, na sumusuporta sa malaking malaking pag-aari ng lupa. Yun yung sinabi ko sa inyo. Parang nakapag-ignite. So ano yung nung nakapasok ka na sa political officer, ano pa lang posisyon mo nung una? Eh, magdaan ka talaga sa maliit bago ka marirace. Magdaan ka sa aktivista, yung ikaw ang umawak sa isang grupo katulad ng Kilusang Revolutionaryong mga lalaki. May team ako, mga 5, 6 hanggang 10. Ako ang nagiging team leader. Hanggang paakyat ang nalalaman ko. Kasi account na ako sa abanting elemento. Pag magaling kang magsalita doon sa taas, tinitingnan ka sa mga kadre, yung mga senior mo rin, na ito si Pedro, ito si Juan, magandang magpolitical ito, magandang asset ito, kukunin natin ito.
Yun daw nun mas kabila, maganda ring asset. Yung magiging collective kayo. Iba na namang pag-aaral. Hanggang, tingnan nila nga kaya kang mawak, i-release ka. Magiging party group, party member ka na. Pag-release mo, Ano, Res? Take out. take out ka. Nagre-racing ka sa bagong hukbo ng bayan. Pag ma-release ka na, so hindi ka na, magiging ka na tinatawag namin na FM or full member. Nasa sayo kung magpa-part-time o PT or So yung sa'yo, naging ganap na kasabi ka. As, anong position? kadre. Kadre. Yun talagang first step mo magiging pagpatas ka sa section, magiging kadre ka. So hanggang nung naging kadre ka, anong sumunod na position mo? Section. Section. Din. Pakyat ka ng section. Kasi yung section, umabot kayo ng mga 6 o 7 tao Oh. sa isang collective nyo. Sa isang collective. Now, ito sinabi ko kanina na ito ngayong area nito, ikaw pwede ka na gawing kadre, ako ay akyatan naman. Ayun nung sasayo, akyatan naman ulit yun. Yun ang kung paano yung yung pag-asinso ng posisyon mo, pag-akyat ng posisyon mo. Hindi katulad ng iba yung sa military na mag-schooling. Hindi, iba ang ibang concept ng CPPNP, ibang patakaran. Basta sa tingin nila na talagang abanti ka. So nung after na naging kadre ka, ano pang naging pinakamataas na naging posisyon na abot mo? Nagiging liaison officer ako ng district. Nung naging liaison ng saan ang area mo nun? Front 3, Pwede bang sabihin? Davao del Norte. Davao del Norte. Nung as kadre or yung unang ano ba, paano kayo nag-expand? Paano kayo nagpapalawak ng nasasabukan nyo o nag-recruit ang mga member? Yung sinabi ko na sa'yo kanina na talagang pinagsabayan ang talagang pagpasok namin sa city. Pag ikaw nasa taas ka na, isa ka ng political officer, pag maglipat ka sa ibang barangay, maglipat ka sa isang area, as a political officer pa rin. Kasi hindi mo hintuan yung mga constituent, yung mga kasamaan mo ng political kasi baka mamaya maglalaylo yan. Halos araw-arawin mo ang political. Yung kumbaga parang inspirational nila. Kasi pag walang political organizer, pag walang magtuturo, pag walang magsasabi, walang magkapagsalita na talagang ganito nangyayari ngayon, maglalaylo yan. Biro mo yung walang sweldo yan eh. Walang sweldo. Ang konsuelo lang yan eh, kung may aliado kayong tinatawag namin aliado, example, mayaman ka. May isang mayaman. Kaibigan ko, manghingi ako dun sa kanya. Para pang sarili ko lang. Kung hindi kasama ang organisasyon. So, sa may isang panahon, paano kayo kumuha ng paano nyo kunin ang simpatya ng masa at gaano kahalaga ang masa sa inyo bilang isang NPA or ano man yung organizer o ano man yun? Doon kami kumukuha ng simpatya sa MASBIS. Yun ang tatawag namin na proletary revolution. Kasi yung mga pulubi, tayo mahirap, tayo ang direkta, tayo ang niluloko ng mga gobyerno, ng mga kapitalista, kita ang gidaog-daog, kawawa tayo, hindi tayo makarating, hindi tayo umangat ang ating kapangkabuhayan dahil sila ang pasimuno, yung mga military, yung gobyerno, kailangan pagagalitin mo ang MASBIS para magalit doon, para doon ka makakuha ng tao. So, paano kahalaga sa inyo ang masa? Malagang-malaga kasi yan ang base namin eh. Yun, doon kami kumukuha ng certain mga elemento na gagawin namin para aakyat sa taas. Sa ibang bagay maliban doon doon ang gagaling ang maging grupo. Masarap. Masa kami kumukuha yung PT Burgess, yung tinatawag naming PT Burgess ng mayayaman. Andiyan sa hindi naman matawag na mayayaman pero may kaya. Wala namang ambisyon yan eh kasi pag sinabing pira, may pira. Pag sinabing makapagbili, makabili.
Yun ang tinatawag naming second line na PT Burwasi o PT Burgess. Hindi namin pinipick up yun. Pinagputunan namin pansin yun talagang andito sa mababang porsyon. Yung mass base, yun ang ginatawag namin na proletaryado. So sa isang banda, ano ang tulong naman ng masa sa inyo? Sandali. Gawas mo? Dali. Oo. Sige lang. Hindi, akala ko magsara ba? Wala. So, Yan, wala. Oh, so ang masa, gaano naman nakakatulong sa inyo bilang isang... Magpipid ng mga katulad ng security mission namin. Oh. Yung mga masa, yung tinatawag naming pasabilis. Yun magpipid na may mga sundalo naghahanap sa amin. May mga, yan magpipid sila yan, mayaman yan. Maghingi tayo ng pira dyan. Yan, military yan, intelligence yan. Yun ang nagpipid sa amin. So doon kami kukuha ng political, ekonomiya, doon sa masa. Yun ang ginagamit namin. Doon sa, sinabi mo, hindi naging political officer ka na, ano ang susunod na naging posisyon mo? Ay nagiging galing ka sa section, nagiging liaison per sa district. Pagdating sa district, 1990, bumaba ko. So, from political ka, naging ano ka? Political lang talaga. Oh. Kasi hindi ka pwedeng, pag magaling ka doon sa talagang sa 100, buti makahanap sila ng 10, 5 na magandang magpolitika. Yun ang tinatawag na politburo, political bureau nila. Kasi yung doon sa mundo, puro armado, matatapang pero tikom ang hindi marunong. So, pag ikaw ay political, hanggang political ka talaga, hindi ka pwedeng pabayaan o magiging andun ka sa armado na makipag-away. Kasi pag baka madisgrasya ka, mawawala ng political officer ang isang unit. So, nung nabanggit mo nung bumaba, anong taon yun? 1990. Ano ang dahilan o ano nagtulak sa'yo para bumaba ka o mag-surrender ka? Yung nga, pamilyado ako. Parang second liner ko na yung pressure ako sa pamilya ko. Pero doon ko talaga nakikita na talagang walang patutungan ang revolutionaryong pinupuntahan ko. Pinaglaban ko, hindi ko talaga ma-achieve yung kasi nakikita natin sa kalaunan na this is na talaga na hindi talaga ito ang tamang solusyon na magkikibaka. So, sabi ko, bakit hindi natin upuan sa misa at makipag-usap tayo? So, yun lang. Kasi sa panahon yun, nagiging matured tayo, may malaking changes talaga sa buhay natin, sa pag-iisip. So, doon ako na dapat mag-surrender na lang ako. Yun, sumisurrender ako, tinatanggap naman ako. Saan ka nag-surrender? Doon kay Colonel Nelson Istares, dito sa Tagum City. Anong unit ka? PCP yun? So, nung may balik ko lang yung si dito sa Agdao. Bali, sa pagkakala mo, bakit pinatay si Inambos o pinatay si Barangay Captain Aquino? Kasi si Barangay Captain Aquino considered na yan na enemy. Alam mo, may mga patakaran kami o batas alintuntunin. Pag gumagawa ka ng hindi maganda sa tingin ng NP, i-consider ka ng kaaway. Lalo na kung hahabulin mo yung mga NPA, mas lalo yun. Talagang kinukonsider ka na kaaway. At saka si Barangay Captain Aquino, tinitingnan noon sa pagkapanahon na talagang hindi basta-bastang kaaway yun. Kaya inambus siya. Kasi yun naman si Bibi Aquino, yung inanap niya talaga, nakikita niyang siyempre piloto yun. Mas mataas rin ang alam ng taong yun. Kwan yun professional yun. Alam na niya ang history ng komunismo, kaya ayaw niya. So, taga-Agdao siya. Dito sa Agdao, ang talagang nag-umpisa ang yung tinatawag na pinakadelikado sa MP laboratory ito MP laboratory ang Agdao. So, nakikita ng hindi maganda, so nakikipag-away siya. At the time naman, si Kapitan Aquino, siguro kung sinusuportahan nyo ng malaking grupo,
Hindi ba disgrasya? Bilib ako sa taong yun. Bilib ako. Kasi talagang nakipaglaban. Laban siya para sa demokrasya. So, kung maaalala mo, sino ang bali nagpatuloy ng inumpisahan mo? Nang magkakaroon na ng tsansa si Kapitan Aquino, at tinawag din niya yung sa balde, yung Thompson Gang, yung tinatawag naming Thompson Gang, pero hindi yan, nagre-react yun sa NP din. Yung dito sa Kaibay Punsa sa Gutamco, nag-meeting sila, kasama na yung mga opisyal ng mga pulis at saka sa mga PC, kasama sila sa meeting. Yung nalala naman namin sa intelligence kasi nag-NP pa ako noon, kasama pa nila ang regional commander ng Katitipan. Sa meeting nila, yung parang nag-unite, doon binigyan ang pangalan nila ng Al-Samasa. Doon na nag-create ang pangalang Al-Samasa. Nung bago niyo pasukin ang bago kayo pumasok diyan sa dito sa Agdao. Naman ako, tiga saan ka pala? Taga-Agdao. Tiga-Agdao. Taga-Agdao. So, nung pumasok ang NPA diyan sa Agdao, NPA ka na nun? O, kasama na. Tapos ng lecture namin. Kasi sinabi ko noon na pinaghandaan. Oo. May designated areas na. Hindi pumapasok yung CPPNP na isa-isa lang barangay. Pinaputok intiro Davao. Buong buo. Preparasyon talaga. Pinipreparahan talaga. Kasi kung isang barangay katulad ng Agdao, may 10 barangay, kung isang barangay lang ang umpisan, talagang masisira yan sa penetration ng military. So, centralize pagpasok. Nang malaman ng mga intelligence officer ng mga military, hinog na. Nagkakaproblema na sila. Biglang-bigla. Biglang-bigla at saka hinog na ang mga tao. Nahinog na. Kasi nang may kaibigan man kami mga intelligence doon sa community nila, na hindi nila naniniwala ang pulis. Nang medyo sa tingin nila through rallies, nakikita lang malaking suporta, doon nag-umpisa na sila, nag-alala. Wala na ang buong Davao. Buong kuha na puro na, hinog na. Marami ng masa. Hindi na basta-basta magulat. Nandun na yung hamliting, yung mga tao nandyan na sa kalsada, babae, lalaki, tinatanong na kung taga saan, ganyan na. Talagang nangyayari yan dito sa Agdao. Pero wala na. May pasunog-sunog na kami ng gulong sa kalsada. Maya-maya, may strikes, may mga kwan, sinusuportan. Mas lalo na yung May 1, yung Labor Day, mas lalo yan. Yan talaga binibigyan namin ng pansin noon. Pinaputok, aga namin yan. So, yung Agdao nagiging Nicaragao. Oo. Kung matatandaan mo pa, kung sa estimate mo lang, ilang nasa gobyerno at ilang mga ordinaryong tao ang namatay sa Agdao? Kasi hindi natin sakop lahat, no? May gumagalaw rin doon sa Toril. May gumagalaw din na kasama namin doon sa Ulas, sa laki-laki ng Davao. Oh. Alon dito lang sa Agdao. Dito lang sa Agdao. Oo. Hindi natin ma-estimate, pero aywan ko lang kung nasa file sa pulis. Basta hindi mabibilang sa daliri. Pinatay dito sa Agdao. Hindi mabibilang sa daliri. Pati yung daliri sa paa mo, hindi talaga mabibilang yan, madam. Hindi. So nung panahon na nagkainitan ng Agdao o Alsamasa na meron bang grupo ng Alsamasa na ginawa silang liquidation squad ng yung Alsamasa nag-create ba ng liquidation squad para sa NPA? Wala. Hindi namin, wala akong na-receive na ganun. At pati walang enkwentro rin ang Alsamasa at saka NPA. Oh, ano lang nagyan ganoon? Oh, kasi ang disenyo po ng white area ay hindi katulad ng disenyo sa red area. Andon talagang armado doon, talaga may mga 90 RR pa yun, may mga machine gun yung mga NPA doon sa area. While dito sa white area 45 lang, 38 yung armas.
wala talagang ano yung massive na long. Mayroon mga long minsan pero hindi pattern dito sa city. So walang nagagawang enkwentro na Malakihan. maski ba rin sa between the Alsamasa and the NPA. Yes, sa ano, sa military at saka sa NPA dyan sa ano. Dito naman sa PC at saka sa military at saka NPA, yun lang ang sinasabi namin, parang urban o guerrilla warfare, urban guerrilla yung ginagamit. Oh. Yung parang Sparrow unit, yung isang sundalo, may 3, 4, 5 na hitman. Anong layunin ng Sparrow unit? Sparrow na unit na tinatawag? Ayun talaga, yung sinasabi ko na ano, na talagang nagliliquidate yan ng mga, nililikida yung mga katulad ng mga taong umaabuso sa kapwa-tao. Katulad niya, yung mga sundalo, na umaabuso siya. Yan. Sa tingin ng mga, sa proseso po ng CPP-NP sa Kangaroo Court, sa kwan nila, pag tinitingnan ng abuso, yun, magiging primary na yan sa ano. Pero kung halimbawa nakita lang ng Sparrow, sundalo, o nalaman lang na sundalo siya, anong ginagawa niya? Yun rin minsan yung sa palakasan na back to 1984-85, yun naman para ma-justify, yung tinatawag na Operation Agaw Armas. Meron pang balita na yung bawas militar na araw. Yung para kahit walang armas or meron armas, tirahin. Sa ngayon, pero noon, hindi tinitira yung walang, depende. Pag isang pulis o isang militar, PC, na talagang umaabuso, maski kahit wala siyang armas, tinitira yan. Basta may complainant, may makapagsabi na siya talaga ay talagang umaabuso at inabusan niyang kapwa-tao, mga tao. So nung panahon ba na yun, ano ang pinang-counter nyo bilang kayo na NPA? Ano ang pinang-counter nyo sa Alsamasa na yun? Wala nga kami may pag-counter, wala kaming magagawa nun eh. Para naiipi talaga kami kasi masa yun eh. Kasi above, yung talagang, yung layunin naman ng mga CPP, yung talagang pinoprotektahan masa eh. Yung masa ang nagre-react. So anong ginawa nyong recovery sa panahon na yun? Yung basta yung desisyon ng taga-taas is abandon area. Dahil hindi na kaya. Hindi kaya. Kasi yung pinoprotektahan mo, yung masa. Paano mo naman maika-counter yung masa? Yun ang pinoprotektahan mo. Malaking issue yun sa side ng CPP-NP. Now, kung titirahin mo yung masa, talo ka pa rin sa propaganda. So wala kang magagawa. Yung the best ng committee is abandoned area. Nakikita mo ngayon, marami na mga area ang pinapasukan ng NPA. Parang nagre-revive. Nire-recon nila o nirecap nila yung pangyayari nun. Bakit nagaganon? Kasi pati nga sa Davao ngayon may pinapasok na nila, may pinapasok silang area, nire-recap. At saka sa bagong ngayon, mga bagong tubo, mga edad ng mga 20, sa kapanunan ng NPA yan, edad pa yan ng mga 5 years old. Ngayon iba na naman ang disenyo ng utak nila. So nandito na naman ulit, nire-recap na naman yung mga tao. So yung time na nun, hindi nyo na mabawi o hindi nyo na ma-recover ang Agdao o ibang lugar dito sa Davao. Saan na nag-concentrate ang NPO yung grupo nyo nun? Sa taon ng 1985, 84, umabot ng armed men, umabot ng 35 to 38,000. Sa taon naman ng mga umabot ng 1988 to 90, umaabot ng only ng mga 4,500 to 5,000 strong men ang New People's Army. Ngayon, sa taon naman ito, mas lalong bumaba ang rating ng NPA. Pero in the year 2000 naman, medyo umaangat na naman sila. Umaangat na naman. Nakita mo naman, hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, nakikita mo naman participation ng CPP-NP na talagang pataas. Nagpapataas na naman. Kasi yung sinabi ko sa iyo noon, hindi ko lang pero sabihin ko sa iyo kay Mo Chitong, hindi nga kami, umatras nga kami ng 2 step, isang step, but we are preparing for 2 step forward. Yun ang
Hindi kami umatras ha. Sinabi namin na umatras lamang kami ng isang step backward. But we are preparing for 2 step forward. Hindi ito ngayon, nagpo-forward na eh. Forward sila. So, kami mga rebel returnees, nakakaisa rin na sana mawawala na yan. Kasi nandito sa atin yan ang katahimikan. Eh ngayon, nandito eh, mga bagong tubo yan eh. Mga bagong Oh. So, nung time na yung sabi mo, nagpunta ka na sa Mangkayo, anong sitwasyon naman sa area nung dumating ka doon? Sa area pang lugar? Anong lugar naman? Specific? Hindi, kung areas ang pag-usapan natin, kung gaano kalayo, gaano kalawak rin doon, nako sa panahon yun, talagang malawak, malayo. At saka yung sanctuary, kasi isa lang ang daanan. At saka malayo, mabot ng 50 kilometers from the highway. So malayo. So, anong commander? Kaninong commander ka na-assign nun? Ay, frontry yun. Political na yun. May mga commander yun sa isang class Y yun. May commander carry, may mga commander mo isang class Y. Pero dito, daw anong kaninong commander ka na? Hindi, walang, kasi we do not believe sa commander talaga. Feudal yun. Feudal. Doon sa area na pinunta? Dipsik lang tawag namin yan. Yung tawag namin na siyang umupo sa isang committee. So, sino naman ang commander? Depende, wala. Pagpalagay natin, tayong kasamaan. Marami nga, 7. Ikaw ang mag-upo ngayon. May pag-usapan tayo, ikaw mag-upo. Ikaw ang deputy secretary ngayon kung dipsik. Bukas na naman, ikaw na iba na naman ang mag-upo. Diba? Kasi pag sinabi mong commander, that is feudal. Sign of competition yan. Yun, ang communism, ayaw talagang ng may mataas. Pantay-pantay lahat. Kaya walang, kung talagang NPA yan. Pag hindi NPA. So, nabanggit mo yung ganyan na kailangan pantay-pantay, pwedeng mag-commander lahat. Bakit? Paano may maikukumpara yung NPA noon saka ngayon na meron namang commander? Si Parago, para team leader, pagpalagay natin, si Parago ngayon, tinatawag na commander. Yung si Parago naman, may committee yan siya eh. Yung committee naman niya, may financial logistic officer, mayroon mga political bureau, may mga kumpletong set yan. Sa education, para sa babae. Ngayon siya ang nagsisetting. Ngayon, yun namang Parago, yun namang grupo niya is parang tinatawag lang natin Pulang Bagani Command 1, parang striking force lang yan. Kasi may areas ng Front 51 na nandyan siya, nakuha niya, merong ring area ng Front 3 na nakuha rin niya. Kaya may PBC 1, PBC 2, PBC 3, PBC 4, PBC 5. Yun ang stato. Parang isang grupo na magbibi para task force, ganyan, pagpalagay natin. Task force Davao, hindi naman kasama yan sa struktura. Parang ad hoc. Ayun din, yung kay Parago. Parang sila na kasi sa lawak ng Front 51, sa lawak ng Front 51, may nakadisenyo na talagang palaging gumagalaw dyan. Ganun kang diskarte, ganun kalaki, ganun ang ano ng NPK. Pa talagang bilib ako sa paggalaw. Dali ha.